Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa harap ng lumalalang tensyon sa Asia Pacific, sino ba talaga ang mas malakas? Ang United States o China? Ngayong 2026? Sa video na ito, ihahambing natin ang army size, firepower, air force, navy, nuclear arsenal, at technology edge ng dalawang superpower. It's not just numbers, pero ang power projection talaga ang magpapasya sa future ng mundo. Sa panahon ngayong China at Amerika lang naman ang tinuturing na superpower country, lalo na pagdating sa usapang teknolohiya, sila ang nangunguna. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin kung sino sa kanila ang mas malakas pagdating sa 7 aspeto tulad ng army at personnel, air power, sea power, land power, nuclear arsenal, budget at technology, at panghuli ang strategic reality check. Unahin natin ang dami ng army at personnel. Ang China ay mayroon itong 2,535,000 aktibong sundalo at 510,000 reserves. Ibig sabihin, ang China malaki ang manpower at mas maraming sundalo sa field. Samantalang ang United States mayroon lamang itong 1,375,000 aktibong sundalo at 866,700 reserves. Mas konti ang sundalo pero highly trained at tech-focused. Bottom line, ang China may numerical advantage sa ground troops, pero hindi lang dami ang nagpapasya sa laban. Air power, who controls the sky? Ang kabuuang air fleets ay malayo ang agwat. US Air Force mayroong total of 13,000 plus total aircraft, 3,300 combat aircraft at mga advanced fighters tulad ng F-35 at F-22. Mayroon din silang malaking aerial refueling at support capacity. Global reach unmatched. China Air Force may 3,100 aircraft, 1,700 combat aircraft at mga modern jets tulad ng J-20 Stealth. Pero kulang pa sa global projection. Resulta, USA, dominado pa rin ang sky sa technology at global mobility. Navy, sea power. Comparison, ang China ay may 1,010 naval vessels. Mas maraming barko. Mayroon din silang total of 61 submarines, 2 aircraft carriers. Malaki at mabilis ang pagpapalawak sa South China Sea. Pagdating sa United States, ito ay may total of 241 ships, 20 aircraft carriers. Malaki ang advantage laban sa China. Mayroon din itong kabuang bilang na 69 submarines at may global naval reach sa halos buong mundo. Hindi lang yan dahil ang Estados Unidos ay isa rin sa may pinakamaraming alyadong bansa. Insight, China may fleet numbers, pero US carriers at strategic basing system are superior for global dominance. Firepower, land, tanks, artillery. China may 6,800 main battle tanks, mas maraming heavy armor. Ang United States naman ay may total of 4,640 tanks, pero mas modernized at mobile units kumpara sa China. Takeaway, China leads sa raw armor numbers, pero US mechanized forces at integration is more advanced overall. Nuclear arsenal, USA ay may 5,277 warheads with approximately 1,770 deployed. Malakas at proven nuclear triad, kaya kinakatakutan ng ibang bansa. Samantalang ang China ay maroon lamang 600 warheads, but expanding rapidly at may goal to grow further para malamangan ang Estados Unidos. Pero pagdating sa sanukis, US pa rin may malakas na superiority. Budgets at technology, ang US Defense. Budget ay may kabuuang halaga na umaabot sa 977 bilyon plus, halos 3 beses ng China. Dahil ang China budget ay mayroon lamang itong kabuuang halaga na umaabot sa 313 bilyon plus. Mabilis ang pag-modernize pero hindi kasing laki. Technology edge. Ang USA ay focus sa cutting-edge systems tulad ng advanced fighters, drones, cyber, AI, space forces.
Ang China naman ay mabilis ding sumabay, lalo na sa hypersonic missiles, anti-access defenses, at electronic warfare. Strategic reality check. Ang US military ang number 1 sa Global Firepower Index. 2026, China ay nasa number 3. China naval ship counts may mas mataas. Pero US carriers ay malaki ang strategic impact. Nuclear weapons ng US ay mas marami rin kumpara sa China. Conclusion, United States pa rin overall ang pinakamalaking military power sa planeta. Pero China ay mabilis lumago at nagiging malakas na competitor lalo na sa regional dominance sa Asia-Pacific. Ibig sabihin, patuloy pa rin ang China sa paglago at pagbubuo ng mga kagamitang pandigma upang mas mapalakas ang kanilang buong sandatahan. Hindi lingid sa ating kaalaman na isa ang China ang napakabilis umusbong pagdating sa mga robotic machines. Kaya hindi malabo na balang araw, lahat ng kagamitang pandigma nila ay mga robot na. Pero sa tingin mo, magpapatalo rin ba ang Amerika? Pag sinabing gawang Amerika unang papasok sa ating kaisipan, ito ay solid at hindi basta-basta, siguradong subok at hindi bara-bara. Kung gusto mo pa ng mga deep dive military comparisons, mag-comment kung sino sa tingin mo ang mananaig sa hypothetical scenario. Mag-subscribe para updated sa mga military at geopolitical analysis. Na tulad nito, mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at patuloy na suporta. Kita-kits po tayo sa mga susunod pa nating mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.